Bagyong Bising nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 9 eksakto ng umaga. Pero inaasahang mag-re-recurve ito o halos parang babalik dito sa may bandang silangan ng China sa loob ng 48 oras. Magbubunsod pa rin ng iiral na mga kalat na tapak-ulan lalo na sa hilagang kalduran ng Luzon hanggang sa bandang Pangasinan or bandang Benguet. Ilang nalalabi sa kanluran ng Luzon, especially kasama ang Metro Manila at Sardo Luzon, makakaranas pa rin ng remnants o trap kasabay na rin ng ating habagat. Nalalabi ng Sardo Luzon hanggang Mindanao, katamtaman, fairly weather ang halos nalalabi sa Visayas at Mindanao. Bunsod na rin ng nakakalusot na easterlies sa silangan ng dagat Pasipiko. At posibleng invest na maaring maobserbahan sa Northern Mariana Islands within 72 hours. Ating aalamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, July 7, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike may maga ay alas 10:48 na ng umaga. Nakaranas tayo ng malakasang ulan kaninang madaling araw. Well, bunsod pa rin po ng patuloy na buntot o remnants ng bagyong si Bising. Nakakalabas lamang ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 9. At dahil sa lumakas ito kagabi, umabot pa nga ito sa typhoon category, kaya kahit malayo na siya, nandiyan na yan sa may bandang hilagang bahagi ng Taiwan, ay yung hatak sa ating habagat nagpapang-abot pa rin dito sa kanlurang bahagi, lalo na sa northwest Luzon. Ayan, ang dami nga pong lightning strikes na as of 10:45 AM, nakapagtala tayo base dito sa animation ng 377 lightning strikes, pero kung sisilipin natin sa real-time lightning detection system natin, nagawa ng inyong lingkod, so far nasa 737 lightning strokes ito. Tingnan pa natin kung magre-reload ito para isama yung 100 plus minutes para makuha natin yung within 2-hour period na total lightning strikes. At makikita nga po yung malawak na ito, yung series na ito ng trough kasabay ng nahahatak sa habagat, nagdudulot po ng malawakan na mga pagkulog at pagkilat. So wala pong latest update, kaya nasa total of 739 lightning strikes tayo. At inner, ibig sabihin ng inner ay mas malapit sa kalupaan ng Pilipinas. 687 lightning strikes ang kasalukuyang nadedetect ng ating lightning detection system sa Caloocan. So sa nagtatanong muli, saan ko kinuha ito? May nagsasabi kasi sa Sentinel ko daw ito kinuha, hindi po. Ako po ay contributor sa Blitzertung o yung sa isang non-organization na nagsusupply ng lightning detection system sa sinasabi nila na Sentinel o Copernicus. Dahil sila ay affiliated ng Copernicus sa Europe weather agencies, lahat ng data na nakokolekta ng blitzertung.org mula sa pinaka-aparato mismo ay nakokolekta yan ng Sentinel, yung tinatawag nila na Sentinel-2. Kaya kung may makikita kayo mga lightning strikes sa windy na inyong ginagamit na mga lightning strikes ngayon, yan ay nanggagaling po sa mga aparato namin mula kay Blitzertung. Ako po ay isa sa contributor. Ayan, makikita niyo yon, yung aking lightning detector ay active po yan sa sa data ni Blitzertung. Ibig sabihin, nagko-contribute po ako ng data. Ang kapalit ay magagamit ko ang data na nasasagap ng aking lightning detection system dito sa Caloocan. Makukuha ko yan, tapos mapi-filter out dahil ito kasi worldwide ito buong mundo kasi kay Blitzertung nakukuha nila yung mga lightning data. Hindi ko naman kailangan makuha ang buong lightning data niyan, ay baka magloko ang aking webpage kung lahat yan ay kukunin natin. So ang ginawa lang natin ay kinuha lang natin yung area na malapit sa Pilipinas. Musika, may term tinatawag na outer range. Yan, outer range po yan. Dito yan, within Philippine Area of Responsibility. At yung inner, ito yung mas malapit
sa pinakamalapit sa kalupaan ng Pilipinas, yung coastal waters natin o yung tinatawag natin na within 200 nautical mile. Pero dinagdagan ko yan, minultiply ko sa dalawa, kaya within 400 nautical miles yung range dito. Para ma-ensure ko yung inner lightning strikes maka-counted na ma-assure natin na mas malapit ito sa kalupaan ng Pilipinas. Yun po ang aking ginagawa. Gamit ang ating, syempre, yung ating kakayahan na mag-program. Kaya, nasa-separate natin yung mga pakidlat. Ayan, hindi kasama yung mga ibang kidlat sa ibang bahagi ng mundo. Yan po. So, kung gusto nyo malaman pa rin yung mga lightning strikes sa ibang bahagi ng mundo, punta pa rin kayo sa webpage ng Blitzertung. Ayan, dito. Yan, kompleto. Buong mundo naman kasi ang kuha niyan. At powerful naman kasi yung computer na Blitzertung, kaya hindi po naglalagyan, hindi nagloloko yung kanilang webpage. Pero sa inyong lingkod, hindi po kaya ang ganyan katindi na humandle ng more than 50,000 lightning strikes. Every second, pumapasok yan, more than 50, ayan, mga more than 50,000. Para malaman ninyo kung ilan ba yung total ng buong mundo. Ayan o. Ang total na strike sa buong mundo na aktibo ay 40,991. Ayun, within 2 hour po yan. Ayan yung total lightning strike yan. Buong mundo po yan. Hindi po natin kayang i-collecta lahat yan. At hindi naman importante na malaman ko yung bawat data sa buong mundo. Dito lamang sa Pilipinas. Dahil tayo ay nakatira sa Pilipinas, mas importanteng nakatutok lamang tayo sa sarili nating bansa. Yun po ang aking naging purpose. Kaya ko ginawa yung aking sariling lightning detection system. So, within sa range ng aking lightning detection, nakikita nyo pag nagpa-flash yan, di ba may tumuturo. Ibig sabihin, lahat ng data na yan, nasasagap ng aking lightning detection system. Tinuturo yan, nagpa-flash. Kada mayroong lightning strike sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, automatic itinuturo yan sa aking aparato. Ibig sabihin, tinatriangulate mula sa aking aparato and then lalabas yan dito sa ating mapa na exclusive lamang para sa Pilipinas. So, para sa mga kababayan natin na gusto lamang malaman yung total lightning strikes natin sa Pilipinas, dito nyo po yan makikita. Pero sa iba't ibang bahagi ng mundo, gamitin nyo yung website ni Blitzertung para gusto nyo makita yung iba't ibang bahagi ng mundo. Pero dito sa Pilipinas lamang, kaya nabibilang ko in specific yung total lightning strikes natin. Ayan o, tumuturo. Ibig sabihin, yung lightning detection ay nasasagap ng aking aparato sa Caloocan. So sa mga nagsasabi na galing ito sa Copernicus o Meteorologics, hindi po galing ito sa Meteorologics. Again, ito ay mismo galing sa detection ng aking lightning detection system. Ayan o, tuloy na nadedetect. Ito po yan. Makikita nyo yan sa anumang website ng iba't ibang weather agency na gagamitin ninyo. Lalabas ang kung ano ang detector number, ayan, serial number ng aking device, kung anong generation siya, at yung version, firmware, at yung PCB na ginamit. Kompleto po yan. At aking website sa gustong malaman yung aking pagkakakilanlan ng aking webpage at kung saan pumapasok yung data. So, hindi po yan galing kay Copernicus o Meteorologics. Dahil sa Meteorologics naman, ay nakokolekta ni Meteorologics halos lahat. Kaya nagkakagulo-gulo ngayon yung bilang. Hindi tuloy maintindihan yung sa Meteorologics. Dito, na nakokolekta natin yung between cloud to ground, yung MCG, nalalaman natin kung ilan yun, at yung discharge strike. Ito yung makikita ninyo kay Meteorologics na sobrang dami. Halos natakpan na yung mapa ng Pilipinas sa sobrang dami. Ang ginagawa natin, kinokolekta lamang natin yung cloud to ground at yun lamang ang makikita natin dito sa mapa. Puro cloud to ground po yan, which is ito po yung nakamamatay na kidlat. Pero yung mga safety na kidlat, yung cloud to ground lamang o mga discharge strikes, hindi na importante yan dahil hindi naman masyado concern yan. Ang concern lamang natin yung MCG na tinatawag o cloud to ground na kidlat. Yung mula sa ulap bumabagsak sa lupa. Yun yung tumatama minsan sa mga tao kapag sa mga open areas. Which is yun ang importante dapat natin nalalaman. Kailangan na-identify natin yun. So, kung sisilipin niyo sa lightning detection ni Pag-asa, hindi natin malaman kung cloud to ground ba yung lightning strike na lumilitaw sa website ni Pag-asa. Although maganda rin yun, kailangan identified natin. Tulad yan, kay Pag-asa, mangilan-ngilan yung lilitaw. So, hindi natin identified kung yan ba ay MCG or discharge strikes.
sa atin ay nalalaman natin kung ilan yung cloud to ground. Bawat isa niyan, merong ilang cluster. Siyempre, ang kidlat, hindi lang naman isang straight line yan eh. Di ba, kada kidlat, meron pang kumakalat siya ng maliliit, yung parang ugat niya kapag pag kumikidlat sa isang area. Yan po ang tinatawag na yung pinaka cloud to ground at meron siyang cluster. Kada isa niya na. So, imagine niyo kung magsasama-sama yan dyan, hindi nyo na makikita yan sa mapa. Yun ang ginagawa ni Meteorologics, which is hindi masyado sufficient dahil hindi natin malaman kung alin doon sa mga yon ang delikado, yung mga cloud to ground lamang na kidlat. Which is dito nyo pong malalaman sa aking lightning detection system, lahat ng nakikita ninyong yan ay puro cloud to ground. Kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Ilocos region na mga mangingisda natin o maliligo o magbibis-going. Delikado po dahil grabe ang mga pagkidlat dyan. Ayun o. Baka madali po kayo. Napaka-high chance po na kayo ay tamaan ng kidlat dyan sa area na yan ng Ilocos region. So, ingat na lamang po. At hindi naman masyado dito sa may bandang Katimugan. Ayun o. Wala tayong na-detect na lightning strikes. Although may mga cloud to cloud na makikita pa rin kayo sa Empapoid. Pero ibig sabihin lamang safe yan dahil hindi naman yan bumabagsak sa lupa. Yun. Ang importante kasi nating namomonitor dito yung nakamamatay na kidlat, which is ayan, nasa may bandang Ilocos region ang location nila na sumasabay po dito sa trough o remnants ni dating bagyong Bising. So yung nahahatak niya sa habagat kasabay ng trough ng bagyong si Bising ay magbubunsod po yan ng mga localized thunderstorms dyan sa hilagang kanluran ng Luzon. So pinapaliwanag ko ng mahaba para mas maintindihan ninyo kasi sinasabi kasi ni Estrella dati ay repetition daw ako magpaliwanag. Well, kasi po kaya natin minsan nire-repeat yung ating pagbabalita o yung pagre-report para mas maunawaan maigi ng ating mga kababayan. May mga kababayan po kasi tayo na hindi naman makukuha sa isang salitaan lamang maiintindihan kagad ng ating mga kababayan. So, para mas maintindihan, lalo na yung syempre, hindi naman sa nilalahat natin, may mga ibang kababayan tayo ay mahina ang pangunawa. Minsan kailangan uulit-ulitin mo. Kaya yung mga mainstream media, kung mapapansin nyo po, nire-repeat nila yung mga report. Paulit-ulit, halos lulunurin ka sa paulit-ulit na report nila. Kasi nga po, yun yung technique ng pagbabalita nila para yung mga kababayan natin, tatatak po yan sa isipan nila kahit na mga hindi nakapag-aral. Yun po ang ibig sabihin natin dyan. So, yung kudos kay Estrella ng Pag-asa resident meteorologist, sana maintindihan ninyo yung pagre-report ninyo ng mabilis na halos mga 5 minutes lang yata, hindi agad dyan naiintindihan ng ating mga kababayan. Minsan, kailangan natin magkaroon ng repetitive speech o yung medyo inuulit-ulit natin para may mga kababayan tayo na mas mauunawaan po ng maigi. At lalo na yung mga slow learner para maintindihan nila. So, yun po ang context niyan. At pinag-aaralan po ninyo yan sa journalism kung alam nyo po ang ibig kong sabihin. So, yun po tuloy-tuloy lang po yung lightning strike. Umaabot na sa more than 828 or 771 lightning strike. So, medyo paumanhin na po na medyo masyado tayong mahabang magpaliwanag dahil merong nagkokomento sa inyong lingkod na kung sa Copernicus ko ba kinukuha itong mga data na to, which is hindi po. Mali po yun. Hindi po yan galing sa Copernicus, mismo yan galing sa aking aparato. At nakikita naman ninyo yan sa aking webpage. So, wala tayong masyadong mga pag-ulan mula dito sa may bandang Central Luzon gaano, pero expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na mga bandang hapon po. So, medyo gloomy at overcast pa rin ang iiral sa atin sa Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin, so medyo windy po tayo. Well, obvious naman po dahil yung ating daloy ng habagat nahahatak ngayon ni Bising o dating bagyong Bising na dumadaan dito sa may bandang kanluran ng Luzon. Damay ang Metro Manila. Understood na po yun. So, mula pa kanina, pinaka-highest wind speed namin na umaabot pa ng 40 km per hour or yung bugso umaabot pa ng halos 68 km per hour. As of 10:21 AM po yan. So malakas po, medyo may pagka-gusty wind ang umiiral dito sa Metro Manila. Kaya mag-iingat po sa mga kababayan natin. At so far ay yung ating hangin
mula southwest pa rin o southwest ang pinaka-source ng gagaling yung hangin. Well, ibig sabihin lamang malinaw na galing pa yan sa hanging habagat. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 4:53 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. Kahapon, 30.6 degrees Celsius po ang pinaka mataas na naitala namin kahapon. So medyo ano na yan, medyo chilling nang maituturing yan sa amin sa Caloocan. Kahapon niya naitala 2:30 PM. Ibig sabihin lamang niyan mababa ang magiging heat index niyan. 39.9 o halos 40 degrees Celsius lamang ang naging heat index sa amin sa Caloocan. So silipin natin yung mga heat index ngayon as of 9:53 AM sa amin, 40.2 degrees Celsius na ang aming extreme caution na heat index. Pero ayon sa forecast ay nasa 39 degrees Celsius lamang daw ang inaasahan natin ngayong umaga. At base naman dito sa date and time, maya-maya aabot pa rin daw sa hanggang 41 degrees Celsius ang aming magiging init pandama sa Caloocan mamayang alauna ng hapon. So medyo tumataas-taas na ng konti ang heat index sa Caloocan. Kung sisilipin naman natin, well, ang bahagi ng Ilocos region hanggang Pangasinan, asahan natin yan, medyo mababa talaga ang heat index yan. Ayan, So wala tayong magiging komento dahil inuulan pa rin sa kanila at maulap pa rin ang kanilang paligid at nakakaranas pa rin sila ng mga moderate to heavy rain shower. So wala tayong komento, mababa lamang ang kanilang heat index. Pero sa may bandang silangan ng Cagayan Valley, lalo na sa Tugigaraw, well, expected, medyo mataas. 42 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. Papalo pa yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So medyo mainit-init na o maalinsangan na dyan sa silangan ng Lolo Luzon o bandang Cagayan Valley sa silangan. Sa Santiago Isabela naman, well, ang heat index sa inyo dyan ay mataas grabing init sa inyo kagad, 45 degrees Celsius. Ang inaasahang magiging forecast ng heat index sa inyo. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw hanggang alauna ng hapon po yan. So sa silangan bahagi ng Lolo Luzon, medyo mas maaraw na sa kanila dyan at mas maalinsangan na ang kanilang temperatura. Pagdating naman sa Pangasinan, bandang Dagupan, well, nasa 38 degrees Celsius po ang inyong heat index at mukhang mababa pa rin. Yan, pinakamataas na 38 degrees Celsius mamayang 12 o'clock. So medyo wala tayong magiging komento dahil nakakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan dyan. Sa Central Luzon, sa Tarlac, medyo mainit-init. 42 degrees Celsius po ang kanilang heat index. So yan na ang pinakamataas na heat index nila ngayong araw. Yan. Dahil bababa na yun sa 41 mamayang 12 PM. So, hindi naman sobrang tindi ng init, pero bahagyan na rin tumataas yung temperatura dyan o yung heat index sa kanila. Sa bandang Batangas naman, asahan na natin, medyo mataas ang heat index sa inyo. 40 degrees Celsius po ang inyong extreme caution dyan. Yan. At yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro. Ay mukhang medyo gloomy pa rin kayo dahil sa 39 degrees Celsius ang inyong heat index. Hindi naman siya pumapalo ng 40 degrees Celsius pataas at yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo. So mukhang overcast din kayo at gloomy despite na improved weather condition na dyan. Sa bandang Cebu naman, sa Central Visayas, well, expected na natin, mas maalinsangan na sa inyo. 44 degrees Celsius po ang inyong init ngayong araw at yan na ang magiging pinakamataas na recorded heat index sa inyo base dito sa forecast. So, maaari pang sa real time ay mas mahigitan pa yan. So, ingat pa rin at huwag masyadong magpa-dehydrate na lamang. Dahil malinaw lamang na mukhang magiging humid ang panahon ninyo dyan. Since wala nang gaanong maulap sa Central Visayas at Mindanao. So, sa may bandang Mindanao naman, since mukhang fairly weather na kayo kasi dyan, expected, medyo mataas na ang inyong heat index. Pumapalo na sa 37 degrees Celsius. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo. So, medyo katanggap-tanggap pa rin. Yan. Siguro, magkakaroon kayo ng maulap na paligid despite na moderate and fairly weather kayo dyan. Sa Zamboanga Peninsula, bahagya rin tumataas. At pinakamataas na ngayong araw, 11 o'clock, ang pinakamataas na heat index recorded. At mamaya ay maglalaro na lamang sa 36 degrees Celsius to 34 degrees Celsius mamayang tanghali at nitong maghapon. So medyo mababa pa rin yung heat index despite na medyo maaraw na sa kanila dyan at fairly weather.
Yung sa General Santos City, mukhang hindi pa rin maayos yung kanilang current AWS. Pakiayos naman po kay Pag-asa. At makikita natin dito mula sa pinaka-automatic weather stations, courtesy o Pag-asa, nangunguna ang Zamboanga Peninsula ngayon sa may current highest heat index na 47 degrees Celsius. Sabi ko na po sa inyo mas maaraw at mas maalinsangan kayo ngayon sa katimugang bahagi. At sa Isabela naman, dyan sa silangan ng Northern Luzon, nangunguna sa 46 degrees Celsius po ang inyong heat index. Ito ay mismo sa aparato na mismo ha. And then sa Leyte, yan, sa Visayas pa rin. Sa may bandang Leyte o eastern part ng Visayas, 43 degrees Celsius po, mataas. Camarines Sur, 42 degrees Celsius po ang inyong heat index so far. So highest heat index kasalukuyan, Zamboanga Peninsula. Pangalawa ang Esiague Isabela, pangatlo ang Leyte, and the rest ay sa bandang Camarines Sur na. So makikita niyan sa may bandang Bicol. So makikita natin bandang silangan naman ng Northern Luzon, mas maaalinsangan na, pero sa kanluran hindi dahil inuulan pa rin. At the rest, puro katimugang bahagi na naman na medyo mas mataas ang inyong heat index na. Sa actual instrumental temperature, disregard natin si Gensan dahil hindi yata gumagana yung automatic weather station nila. Pakiayos naman po. So far dito, mukhang normal naman yung pinaka outside temperature nila. So sa mapa, kung makikita ninyo ay ang parte ng Cagayan Valley, mainit. Tapos sa may bandang Southern Luzon, bandang Bicol region, yan. Tapos sa may bandang Leyte at katimugang bahagi, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula. Ito sa Gensan, yung pula na yan, sira yata yung device na yan, yung weather station. Pakiayos sana, maayos sana ni Pag-asa yan para mag-functional na po siya. Hindi po gumagana ata o sira ang aparato, so paki-double check na lamang po. So mapapansin natin sa buong mapa sa Pilipinas, ay sa Luzon, silangan lamang ang mainit, pero sa kanluran, napakababa. Yan, mababa. And then, Southern Luzon, Central Visayas, at bandang Mindanao nga po, ang medyo mataas ang inaasahang heat index. So, nalalaman pa rin natin sa pamagitan ng automatic weather station ni Pag-asa, nationwide. Mula sa forecast na hindi naman nagtutugma ngayon so far. Kaya i-double check pa rin natin sa pinaka-automatic weather station. Kaya yun ang purpose kung bakit merong ganitong automatic weather station si Pag-asa. Kaya lang mukhang hindi masyado nila na maintain o nagkakaroon ng maintenance ang ilang mga aparato nila. So sana maayos po yun at makumpuni ni Pag-asa para mas accurate pa rin nating nalalaman yung mga reading. Dahil kapag mayroong isang automatic weather station ng sira, gaya ng General Santos City AWS, hindi natin tuloy malaman kung ano ang temperatura nila dyan. So, yun naman po mga folks. Samantala, itatabi naman natin sa PH Extremes in past 24 hours ang Infanta Quezon na may pinakamataas na air temperature in past 24 hours, 34.6 degrees Celsius ang kanilang outside temperature. Sa lowest temperature naman, sa Baguio, 16.8 degrees Celsius po ang lowest sa kanila. So, medyo maginaw-ginaw pa rin. At sa Iloilo naman, ang iba Zambales, nakaranas sila ng 53.6 mm na total rainfall. Bagamat sa amin kahapon sa Caloocan South, nasa 8.7 mm lamang ang naitala sa amin, pero kaninang mula madaling araw, grabe ang naging pag-ulan sa amin. Umabot ng 61.5 mm ang naging total rainfall namin ngayong araw. Kaninang madaling araw po yan. So, hindi natin na-monitor yan dahil tulog ang inyong lingkod, pero malalaman natin yan gamit ng ating weather trend map, graphs. Kung anong oras po inulan kanina. Well, makikita natin dito, nagsimula itong umulan base sa pinaka-precipitation speed ay mga 2:44 AM ng madaling araw. Ayan. Then, nagtapos ito kaninang 4:59 AM po. So, medyo umuulan, malakas ang naging buhos ng ulan. Nag-peak pa ito sa 64.8 mm na precipitation speed. Halos katugma sa total rainfall namin sa Caloocan. Tapos humabol pa siya kaninang 6:19 AM. Umambon pa siya ng 1.8 mm na rainfall. So malinaw po yan at ang total precipitation namin nagsimula itong pumalo kaninang 2:59 AM.
1.8 millimeter, and then nag-maximum peak ito kaninang 4:44 AM. Yan. Then 4:49 AM, maximum 61.2, then 4:54 AM 61.2 millimeter ang total. And then yan na, huminto na dyan yung ulan kaninang 4:54 AM. Kaya tulog pa ang inyong lingkod niyan nang magkaroon ng biglaang boost na malakas na ulan sa amin sa Caloocan. Kaya grabe ang naging pag-ulan pa rin. So expected pa rin ang mararanasan nating pag-ulan yan, kabilang na Metro Manila, depende sa daloy ng nahahatak ng habagat mula sa dating bagyong Sibising, parang malinaw po yan. Sa ating outside humidity, 82%, so mataas ang concentration natin. Pero expected ang medyo hot humid sa atin dahil umaaraw dito sa amin sa Caloocan at wala itong pinagbago since last hour. 1,008 hectopascals ang ating barometric pressure, steady rin ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status, pa-low tide pa lamang ito pero maximum high tide pa rin, halos maximum high tide pa rin. May mahigit 4 hour pa para mag-low tide, so tingnan natin kung lagpas 1 meter ba ito. Kaninang 6:59 AM, nag-maximum peak ito ng 1.1 meter, so mataas. Ngayon, siguro mga 0.8 na lamang ang taas ng sea level. Pero mataas pa rin at delikado pong pumalaot, lalo na dito sa bahagi nga po ng kanluran ng Nodo Luzon. Pero asahan pa rin natin ang gale force winds at water swelling dahil nga po sa umiiral na habagat. Kaya pinag-iingat pa rin po. So double check natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height. Yan, kung makikita po natin ay delikado pong pumalaot dito sa bahagi nga po ng hilagang bahagi ng Luzon. Kabilang na ang silangan bahagi dyan sa may bandang Cagayan Valley. Umaabot pa rin ng 2.5 hanggang 4 meters po ang taas, lalo na sa may bandang Batanes Group of Island. Napakadelikado po pumalaot ngayon dyan. So ingat po. Sa silangan bahagi naman ng Cagayan, umaabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. So delikado pa rin po, kabilang na dyan sa may bandang Zambales. At maabot pa rin sa mahigit 1 meters ang taas ng alon, so delikado po. Kasabay pa ng bugso ng hangin, dala nga po ng habagat at yung trap ng bagyo. The rest naman ng South Luzon at hanggang Mindanao ay mukhang okay naman, pwede naman pumalaot siguro. Ingat na lamang sa magiging bugso ng hangin, dala ng umiiral na easterly sa may bandang Southeastern Visayas o Eastern Visayas at Mindanao. At habagat naman dito sa may bandang Palawan. Yun na lamang ang medyo ingatan na lang natin mga folks sa magiging bugso ng hangin sa katimugan. Pero sa hilaga, asahan natin na delikado pa rin pumalaot dahil nga po sa matinding alon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:32 AM. Inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At ang ating 87, malapit na pong mag-full moon na illuminated ng waxing gibos ng liwanag ng buwan ay magmumulize po ito mamayang hapon, 3:28 PM. At bukas na ng madaling araw ng 2:51 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, well, asahan natin mataas pa rin ang chance na pag-ulan, 100% chance. At may mga partly cloudy pa rin ang ating maghapon at mga localized thunderstorms lalo na sa tanghali o sa hapon pa rin. 100% chance ang pag-ulan at bukas naman maulap ang himpapurin din lalo na sa umaga, tanghali at pagdating naman ng hapon ay inaasahan pa rin ang mga afternoon showers kasama ang localized thunderstorms. Except na lamang sa may bandang kaluran ng Nolo Luzon dahil kasalukuyan pa rin silang nakakaranas na matinding ulan dyan at mga localized thunderstorms. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Base naman sa local weather advisory, bagamat sobrang late na ito, namataan ni Pag-asa kaninang bandang 3 AM ang sentro ng mata ni Typhoon Bising o International named Danas na lumabas na po ng par kaninang alas 9 na mataan sa layong 385 km north-northwest ng Itbayat, Batanes po. Nasa may bandang kalupaan niya ng Taiwan. O kaya sa may bandang yun nga po, northwest of Itbayat, Batanes siya na may maximum sustained wind 130 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 180 km per hour. Kanina po yan, mga madaling araw, malakas pa. Ngayon, bumaba na siya. Nasa kasalukuyang tropical depression na kaagad siya. Ang bilis ng rapid ng paghina niya.
Ayan, nag-rapid na agad siyang humina. Nag-tropical storm kaagad siya, and then ngayon ay tropical depression na. 58 kilometers per hour yung kanyang 1 minute average. So, malinaw po yan mga folks. Samantala, dito muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa mga uulanin ngayong araw. Well, kitang-kita naman po, patuloy pa rin na nakakaranas ng moderate to heavy rain showers ang halos buong Ilocos region at ilang bahagi ng Batanes Group of Islands. Yan, ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin. Na may kasabay po yan bugso ng hanginan na pumapalo pa rin ng hanggang 70 to halos 80 km per hour. Pero most maximum ay hanggang 70 km per hour ang approximate natin dyan. Dahil yung buntot ng trough mula sa bagyo ni Bising at yung kasabay pa ng embedded ng habagat na nahahatak naman ni dating bagyong Bising na. At mula sa bahagi na Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, kasama na ang bandang La Union, umaabot sa ilang bahagi ng Abra. Sa may bandang Mountain Province, siyempre hindi ligtas ang Benguet o Baguio City sa makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang bugso pa rin ng hangin. Ayun, lalo na dito, grabe po ang pag-ulan. Kung sisilipin po natin yung heavy rain potential, ay grabe ang heavy rain na nakikitaan natin dito sa ilagang bahagi ng Luzon. Kasama na ilang bahagi ng mula La Union, kasama na ang Pangasinan sa makakaranas ng malawakang pag-ulan na may mga ilang pagkidlat at pagkulog pa rin. Very violent po ang mga pagkulog at pagkidlat dito sa may bandang West Philippine Sea, sa kalurang baybayin ng Ilocos Region hanggang dito na yan sa may bandang Pangasinan. Inaasahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog pa rin sa bahagi ng Zambales hanggang Olongapo na po yan at Bataan. At mula naman sa may bandang Cagayan Valley, mula Tugigaraw hanggang Isabela, asahan ang medyo gloomy pa rin na panahon at asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bagamat medyo mas moderate naman ang umiira diyan sa may bandang silangan ng Cagayan Valley. Medyo umaaraw-araw na rin dyan. Bagamat merong dumadaloy pa rin tayo na habagat dyan dahil sa yung monsoon trough na naghahalo. Kaya makakaranas pa rin tayo ng mga ilang pagkulog at pagkilat dyan anytime. So medyo araw, din mamaya biglang kulimlim, din biglang may bubuhos na light drizzle, ganyan ang madalas na mararamdaman ninyo dyan. Kaya maglalaro lamang yung inyong mostly cloudy dyan sa paligid niyan, especially sa buong Ifugao ng sakop ng Mountain Province, pababa na yan ng Nueva Vizcaya hanggang dito sa may bandang Central Luzon, kabilang na ang Tarlac, San Jose at Pampanga area. Yan, medyo nag-gloomy pa rin kayo dyan. Mula Gapan ng Nueva Ecija, pababa na yan ng Bulacan, kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, ay asahan pa rin ng medyo gloomy pa rin ang panahon, medyo mostly cloudy, partly to mostly cloudy pa rin yung iral. So hindi pa rin mawawala ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na by afternoon rain showers pa rin dahil pa rin sa umiiral na hatak sa habagat at trough ni dating bagyong Bising. Kasama na ilang bahagi ng Mimaropa, asahan din ang medyo mahangin din, may bugso rin na hangin sa may bandang Occidental Mindoro at the rest ng bandang Palawan po. Partly to mostly cloudy din ng iiral, mga ilang light to some moderate rain showers din ang iiral, lalo na dito sa may bandang Puerto Princesa hanggang dulo na po ng Batara sa Balaba. Hindi naman natin nakikitaan dito na may mga heavy rain potential, lalo na sa buong Southern Luzon at hanggang Visayas at Mindanao. Bagamat dito sa bandang Southern Luzon nga po, kasama na ang mula sa Quezon Province hanggang dyan sa may bandang Bicol region na po, magiging gloomy rin ang panahon at overcast, so hindi mawawala ang mga ilang light drizzle rains to some moderate rain showers at mga isolated rain showers pagsapit naman ng magandang hapon. Yung mga afternoon rain showers natin ay patuloy pa rin na iiral dyan sa may bandang Kabikulan, kabilang na ang Catanduanes, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na yan. The rest naman ng mga isla natin sa katimugan ng Luzon o Southern Luzon mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate, asahan pa rin ang mga maulap na himpapurin at mga isolated rain showers. Moderate naman o to some fairly weather sa halos buong bahagi ng Visayas, bagamat may mga ilang part dito musikaw dito ang iira sa may bandang Panay Island at Negros Region. Pero isolated lamang ang nakikitaan natin ng mga pag-ulan, mahihina at katamtaman lamang, lalo na pagdating po ng hapon. So medyo importante pa rin ang payong, bukod sa tinding sikat ng araw at lalo na pagdasapit po ng hapon, maging sa gabi o madaling araw. May mga remnants pa rin kahit paano ng mahinang monsoon trough na dyan. May mga mahinang monsoon trough pa rin na aabot. So manibis na lamang. So mostly ay moderate kayo dyan at mas madalas
nagiging fairly weather kayo dyan at maaraw. So, importante ang payong sa mga di inaasang isolated rain showers. Ganon din ang iira sa Kamindanawan na magiging moderate and fairly weather tayo dyan dahil makikita po ay halos walang maulap tayong nakikitaan dito. Mga ilang partly cloudy lamang to some mostly dito sa may bandang Sorsogon, especially sa South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos at dyan sa dulong-dulo na po ng Sarangani. Magiging katamtaman din at moderate ang ilang bahagi sa Davao Region, kabilang na ang Davao del Norte, Davao de Oro, and the rest ng Davao Oriental. Maaraw din at asahan din ang hot humid na iira sa inyo ngayong tanghali. Pagdating naman ng hapon, expected pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So generally, halos moderate to fairly weather ang buong Kabisayaan at dyan sa hanggang Mindanao na po yan. Kung pagbabasa naman natin ang ating rainfall forecast ngayong araw, mula ngayong as of 8 o'clock AM po yung forecast nito, makikitaan natin ang extreme no Luzon lamang na makakaranas ng mga malakasan pa rin na ulan, diyan, lalo na sa Batanes Group of Islands at bandang Ilocos Region. Katamtama naman ang iiral na sa bandang Metro Manila, silangan ng Northern Luzon and the rest ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So makikita dito, mga mahihinat katamtamang pag-ulan lang ang iiral ngayong umaga. Pagsapit naman ng bandang alas 2 ng hapon ay magiging moderate to heavy rain showers na naman dahil naman sa pag-usbong na accumulated rainfall dulot po ng habagat dyan sa buong kanluran ng Northern Luzon. Mula Ilocos Norte hanggang dyan sa pandang Pangasinan hanggang Zambales. Yan. Kasama ang ilang bahagi ng Central Luzon na makakaramdam ng mga ilang moderate to some heavy rain showers hanggang Olongapo at Bataan. Magiging maulan din ang parte ng Cagayan Valley, lalo na mamayang hapon po yan. Ay kalat-kalat po ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So watch out na lamang po sa iiral na accumulated rainfall dala po ng habagat. At mula dito naman sa may bandang Central Luzon o lalo na sa may bandang Pampanga hanggang Bulacan at Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon ay maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan, pero pag pumasok man ito, mga light rain showers ang madalas na iiral sa atin dyan ngayong hapon. Pero malamang puro gloomy lang siguro ito, makulimlim. Siguro kung pumasok man ng pag-ulan, mga light drizzle rains lang ang mararamdaman natin sa Metro Manila at ilang karatig sa bandang katimugan ng Luzon. Magkakaroon din ng mga ilang light to moderate showers ang ilang bahagi ng Palawan, kabilang na ang bandang Baswaga o bandang El Nido at Puerto Princesa. The rest, mga ilang light rain showers ang inaasahan pa rin dyan at maliit lang din ang tsansa at pag pumasok, mga light to moderate lang at kalat-kalat lamang ito. The rest naman ng Visayas, katamtaman din ang magiging pag-ulan, maliliit lamang ang tsansa. Pag pumasok man, at least mga light to moderate showers lamang. Pero manginguna dito, mga light drizzle rains lang siguro or madalas isolated rain showers sa iba't ibang pahanig ng Visayas. So wala tayong magiging komento masyado dahil makikita lang natin puro isolated rain showers. Pagdating na ng Mindanao, mayroong mga pag-ulan na iiral sa ilang bahagi ng Lanao Region or bandang Cagayan de Oro. Yan, medyo mga moderate rain showers daw ang iiral at ilang bahagi ng Sorsogon. May mga ilang kalat-kalat din ng pag-ulan ang iiral daw sa may bandang Davao del Norte at bandang Compostela Valley. So generally ay magiging mas katamtaman lamang ang magiging pag-ulan lalo na sa bahagi ng Visayas at Mindanao at madalas isolated cases lamang ng mga pag-ulan. Ang pag-iingat lamang sa parte pa rin ng Northern Luzon lalo na sa kalurang bahagi ng Northern Luzon na mas makakaranas pa rin kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers na may kaakibat na may bugso ng hangin at may mga pagkulog at pagkidlat pa rin gaya ng nararanasan ninyo ngayong umaga at mula pa kaninang madaling araw. Mag-ingat pa rin po dyan sa mga kababayan natin sa hilagang kanluran ng Luzon. Samantala, tutok agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Ayan, naka-exit na po kanina pang alas 9 ng umaga itong si dating Bagyong Bising. Yan, dahil nakapasok nga po siya kagabi sa ating Philippine Area of Responsibility kaya naging local name po siya at pinangalanan natin na Bising. Automatic na po yan. Dati minamano-mano ko lamang. Ngayon, automatic na siya. Medyo may mga konting errors lamang na nagaganap so under observation yung pinaka-script niya. Siyempre, sophisticated na yung ginagawa nating program dito sa ating computer generated tropical cyclone sector. Kailangan kasi pag pumasok ng PAR ang isang tropical cyclone, mare-recognize dapat ng script o ng tropical cyclone sector script natin sa webpage, mare-recognize dyan na nasa loob na siya ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin siya sa local name instead of international name.
And as of 11:45 AM na ngayon ay nasa center air pressure na siya na 999 hectopascals at maximum sustained wind na 54 kilometers per hour. So under tropical depression na siya. At bugsong umaabot ng 71 kilometers per hour yung kanyang 1 minute average. Pero yung 10 minute average niya ay 48 kilometers per hour na lamang under tropical depression din. At bugsong umaabot ng 62 kilometers per hour. Yan ay nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Napakabilis na ng kilos niya pa north-northeast sa bilis na 35 km an hour. Yan, makikita ninyo sa pinaka-line ay nag-super typhoon pa siya. Yan, umabot pa siya sa super typhoon. Kagabi, kaninang madaling araw, 1:30 AM po ito. Yan, nag-super typhoon pa siya. Yan, nag-super typhoon siya kaninang madaling araw. So, kaya inulan siguro tayo dahil nagpang-abot yung trough niya. Nag-accelerate pa siya, nag-super typhoon pa siya, hanggang 2:30 AM. And then, agad-agad, humina din kagad siya. Yan, nag-severe tropical storm din kagad siya kalaunan. So, humabot siya sa pinaka-peak ng pinakamalakas at super typhoon. Kaninang yun nga 1:30 AM, pero baka glitch ano lang to, baka nagkaroon lamang ng glitch calculation kaya nag super typhoon yung rating niya. Pero anong paman, malinaw lamang dito, umabot siya sa typhoon category bago siya pumasok ng ating PAR kagabi 10:45 PM, and then pagpasok niya ng PAR ay as of 11:30 ay nag-landfall ito sa may bandang baybayin ng Kuhu o sa may bandang sakop pa rin ito ng ng Begang or ng bandang Landkreis Yunlin. Ayan, naglandfall po siya dyan sa vicinity na yan sa timog kanluran ng Taiwan kagabi. So bago maghating gabi nga po ay nakapasok na siya ng ating Philippine Area of Responsibility. And then kaninang umaga mga 9 ay tuluyan itong umexit sa boundary agad ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 9, which is binanggit na natin yan sa forecast report kahapon na panandalian lang talaga siya mamamalagi sa loob ng PAR dahil halos kantong-kanto lamang kasi siya ng Philippine Area of Responsibility na malagi mula kaninang madaling araw hanggang sa umexit na rin kaagad ito kaninang umaga. So ayan, tuloy-tuloy ngayon siya, kumikilos pa north-northeast na ngayon at napakabilis daw ng pagkilos niya at makikita natin sa pinaka-satellite imagery. Yan, halos nagiba kagad yung pinaka outer circular band niya, yung pinaka inner eye wall niya. Humina kagad bigla pagkalabas dito dahil nagkakaroon na ng influence of dependencies of high pressure area dito sa may bandang hilagang bahagi o bandang silangan ng China. So bumalandra sa may bandang high pressure area kaya medyo humina rin kagad siya. Yan. May tendency pa yan na magre-recurve according sa pinaka-latest na tropical cyclone track combination natin. Ayan, yung pinaka-tropical cyclone track combination. Makikita natin ay sa dalawang weather agencies. Ito yung kay Joint Typhoon Weather Center at ito naman kay Pag-asa. Ito kay Pag-asa yan. Magkatabi sila ay pareho na silang nasusunod yung kanilang forecast track. Yan. Inaasahan natin mamayang gabi ay nandito na sa may bandang silangan ng Wenzhou or baybayin ng Longyang ng Eastern China. And then magre-recover siya pagsapit ng kinabukasan na ng July 8, alas 8 ng umaga daw inaasahan, kikilos nito pakanluran na. Yan, medyo kakanluran siya. And then pagsapit naman ng gabi ng bukas ng July 8, inaasahan naman natin kikilos na ito pa west-southwestward. Yan. At malamang dito nasa mainland China na siya, inaasahan ay malulusaw na lang kaagad ito. Anytime. Yan, anytime lulusaw na lamang po ito. Sa ngayon, maramang magkakaroon pa siya ng re-intensification at maaari pa siyang umabot muli sa tropical storm mula sa pagkaka-tropical depression niya ngayong umaga. Actually, tanghali na So, mag-aabot pa siya o lalakas pa siya ng bahagya into tropical storm. And then, by the next 24-hour period, may tuluyan na rin itong hihina sa tropical depression hanggang sa manatili lamang ito sa kalupaan ng China, sa may bandang Eastern China. At dyan na lamang siya malulusaw na lamang in the next
at 48-hour period po. So, yun po ang pinaka-latest natin na forecast na sa nitong bagyong si Bising. So, mukhang ito na ang huling analysis natin. Pagka-post ko sa Facebook page ngayon, yan na ang magiging huling report natin dahil nakatawid na mga po siya sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility na kaninang umaga. So, magiging huling report na natin yan. So, para pagbibigyan lamang ng summary na buo, itong si Bagyong Bising, nag-start ito June 28, 2025, mga 9:30 AM bilang low pressure area o invest low pressure area. 9:30 AM yan sa aking tropical cyclone sector. June 28 pa po yan nagsimulang mabuo. Nakapasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility June 29. 5:45 po yan ng hapon. As low pressure area pa rin siya o invest. Yan. Nakapasok na siya ng Philippine Area of Responsibility natin. But since hindi naman siya nag-intensify kagad, ito is malamang calculated glitch lamang yan. Yan. Since hindi naman siya na-recognize as Bising. So, nagkaroon lang siya ng computer calculated glitch. Siguro alanganin siyang nag-tropical depression. So, low pressure area pa rin yan. Medyo nagkaroon lang ng bahagyang paglakas and then humina din kagad by June 30 ng 2:45 ng madaling araw. Balik uli siya sa invest. And then, nag-travel ito at may pagkakataon pa na lumapit yung pinaka-center niya. Malamang ito error lang yan. Error calculation ng satellite. Yan. So, by July 1 na po, nandito na siya sa may bandang southeast ng Luzon o sa may bandang southeast ng Luzon. July 1 po, southeastern Luzon na siya o bandang karagatan ng Catanduanes. 2:45 AM po yan ng madaling araw. Yan. Then, kumilos ito pa west-northwestward o northwestward. At nakaabot na sa may halos baybayin o pinakamalapit sa may bandang Isabela. July 2 na po yan ng 1:15 AM ng madaling araw. Yan. Yan po yung pinakasama rin natin. And then, umabot ito in the next 24 hours. Tinawid nito ang Calayan, Cagayan bilang low pressure area pa rin. Yan, hindi pa rin siya nag-intensify. Nag-intensify na siya pagka-exit ng PAR since July 4 ng 1:45 AM po. Nag-exit siya. Yan. Ito, malamang error track yan. Nagkaroon ng error calculation. So, ito ang dapat ang pinaka-mean yan. So, 1:45 AM ng July 4 po ito nakapag-exit ng ating Philippine Area of Responsibility. So, kay Pag-asa ay mula rito, 2 AM, tinawag na nilang si Bising. Nag-tropical depression na raw sa calculation ni Pag-asa. So, nauna nang naitawag ni Pag-asa as Bising o tropical depression Bising itong low pressure area na binamatay natin. Pero yung tropical cyclone sector natin ay nanatiling low pressure area pa rin. Yan, low pressure pa lamang siya. Hindi pa siya pumalo sa pagiging tropical depression ayon sa aking tropical cyclone sector. Samantalang kay Pag-asa, itinaas na nila ito bilang bagyong Bising na. And then, naka-exit si Bising ng PAR kinaumagahan ng July 4. July 4 yan, Friday po yan, ng umaga. So, mga bandang umaga o bago magtanghali, ay dineclare na ni Pag-asa as nag-exit na sa Philippine Area of Responsibility. Yan. Pero kami ay sa akin sa tropical cyclone sector, mga bandang 1:45 AM pa ito ng madaling araw, naka-exit na ng Philippine Area of Responsibility. Kay Pag-asa, mga bandang umaga pa na nila ni-recognize na nag-exit na raw ito ng PAR. So, yun po yung difference mula sa akin tropical cyclone sector. And then, dito pa lamang tuluyan naging tropical depression si Bising, mga by July 4 na po ng gabi. Yan, ayon sa akin tropical cyclone sector. And then, nag-tropical storm na kaagad siya by 12:15 AM kinabukasan, July 5. Yan. Pero hindi siya naitawag na Bising ng aking tropical cyclone sector. Kasi nga po, naka-exit na siya ng PAR nang ito ay maging tropical depression. And then, nag-tropical storm na po siya ng hapon. Nag-severe tropical storm siya, 1:45 PM. And then, dito, nagta-typhoon category. Pero, alanganin ito by severe tropical storm. Yan. Dito, pagsapit naman ng
ng bandang 1 o'clock AM ng July 6, tumaas na siya as typhoon category na. Yan. Yan. Dito kay Pag-asa ay severe tropical storm pa lamang sa itinakda ni Pag-asa pa rin. Well, nasunod kasi yung 10-minute average. Yan. Dito kasi 1-minute average yan. Yung typhoon category na yan. Naka 1-minute average lamang yan. Kaya nauna kaagad na nagtaas ng typhoon category yung aking tropical cyclone sector. So, dependently, kung ibabase natin ang 10-minute average, severe tropical storm lamang yan. Dito lamang siya nag-typhoon category, banda rito na. Yan. Yung 10-minute average kasi, pumalo na siya sa at least 118 kilometers per hour. So, pumalo na sa 118 kilometers per hour ay 8:30 AM yan. Kahapon po yan, kahapon. At nireport na rin natin yan kahapon. 8:30 AM ay tumaas na siya as typhoon category, which is nireport natin yan kahapon, di ba? Kay Pag-asa ay typhoon category na rin. So, yun po. Nagtuloy-tuloy na rin siya. And then, nakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility base sa aking tropical cyclone sector. Dito natin titingnan, hindi ko maklik eh. Yan. Yan. Kahapon ng 11:30 ng gabi. Yan. Nireport din natin yan na nakapasok ng Philippine Area of Responsibility mga 11:30 PM po yan kagabi. Yan. Then, tuluyan na siyang super typhoon daw, pero malamang error glitch ito. Nag-super typhoon, pero considering nasa typhoon category. Kasi 1-minute average kasi yan. Pero yung 10-minute average, mananatiling typhoon category pa rin siya, mga folks. So, malinaw yan, mga ha. Yung pagtaas ng intensity dito sa ating tropical cyclone sector, nakabase yan sa 1-minute average. Yung indication lamang na matatawag siyang local name ay yan ay binabase lamang natin sa 10-minute average. Kaya tayo meron ditong, may makikita kayo sa baba na 10-minute average. Dito ninyo malalaman kapag tatawagin na siya na local name o bilang local name, gaya na lamang ni Bising. Kapag yung 10-minute average, makikita ninyo dito, pumalo na siya sa threshold na kung saan ay magiging isa na siyang ganap na bagyo. At nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan. Yan po ang difference niyan, ha. And then, umexit na siya kaninang alas 9 ng ating teritoryo ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po ang pinakasama rin natin sa buong naging ganap ni Bagyong Bising. At ito na ang maituturing nating huli na report natin ngayong araw. After ko ma-upload sa Facebook page yung magiging summary at ang huling magiging status report para kay dating Bagyong Bising na. At wala naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring kung mayroon pa bang susunod na bagyo kung sakali. Pero bagong lahat ay kung titingnan natin, ito mayroon tayong dinidevelop na another ensemble forecast. Itong ensemble forecast na to is AI assisted na ito. So, lumalabas, ito ay artificial intelligence forecasting. Yan. So, asahan ninyo na hindi masyado magtutugma yan sa mga official weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Center, Pag-asa o Japan Meteorological Agency. Pero yung mga data nito ay malamang ay ginagather ng AI sa iba't ibang weather agency mula kay Japan Meteorological Agency, Pag-asa, Joint Typhoon Weather Center, etc. So, pinag-aaralan pa natin yung galaw ng script nito dahil napaka-sensitive ng AI assisted nito. Kumukusa siyang mag-data feed kagad in a couple of minutes. Yan. So, hindi natin mabasa yung galaw ng AI. Siyempre, pag artificial intelligence kasi, hindi natin mababasa yung galaw niya. Tapos, nagkikreate siya ng mga pattern na tinatawag na parang Senoksky ba yun na tinatawag, yung spattered o kalat-kalat na mga coordinates. And then automatic, ginagather niya into one mean track o yung mean forecast track na mas malapit sa accuracy. At least, ang accuracy daw nito, sinasabi at least 88%. So, hindi ganun kataas yung accuracy. Pero at least, makikita natin, medyo maganda naman yung resulta. Tapos, yung data pa is JMA ang primarily na ginagamit kasi Japanese technology yung ginagamit natin. Kaya medyo Japanese pa yung sulat niya. Ayan. Ang importante kasi dito, malalaman natin yung wind speed. Ito, hindi pa tama to.
meter per second yan. Hindi yan kilometers per hour. So, mali-mali pa yan. Ayusin ko pa yan. Hindi pa masyado maganda yung pinipresent ng AI. Pero, ayusin natin yan para automatic i-command natin na ganito dapat ang gawin ni AI, ng AI. So, tingnan po natin under testing experimentation at mukhang makikita natin maganda yung lumalabas naman. Gaya na lang ng sample natin kay Bising. So, malayo siya sa pinaka-forecast track ng mga ibang weather agencies. Dito, nag-landfall kasi siya. Dito, hindi. Kasi ito ay predicted forecast lamang siya. Ayan. Sa loob ng 6 na araw, ang expected na forecast track nito. Yung pinaka-extended forecast niya within 6 to 7 days daw. So, yun. Pero mukhang maganda naman ang resulta. So, tingnan na lamang po natin. Anytime ma-upload yan sa aking Facebook page kapag medyo stable niya. Sa ngayon ay under observation ko pa ito. At tingnan na lamang natin. At inaalam ko pa paano siya ma-integrate sa aking existing tropical cyclone ensemble tracks. Yan. O yung combination. Bala ko isama siya sa aking tropical cyclone combination. Para meron tayong physical na weather agency sa ginagamit at artificial intelligence assistant. O di ba mas maganda at mas combination at nalalaman natin ang pinagkaibahan kapag mismong tao ang gumagawa at artificial intelligence ang gagawa ng weather forecasting o tropical cyclone forecast. So, yun po ang pinaka-initial natin dito. At kung sisilipin naman natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring para kung sakali baka may sumunod kaagad kay Bagyong Bising. Mula sa West Pacific Basin natin, medyo mayroong mataas na anomaly dito sa may bandang Northern Mariana Islands. Ayan, nasa around 20% to 25% yung anomaly nito ha. So, posibleng maging invest ito kung sakali mag-positive siya dahil halos hindi pa masyado halata rito. Bagamat, favorable na rin ang nakikitaan natin dito sa may bandang Northern Mariana Islands. Napaka-disorganized pa nga lang masyado. Wala pa tayong nakikitaan na anumang formation probability o vorticity di gaya ng ipinapakita ng tropical cyclone formation probability niya na nasa 25% na siya. Sa horizontal anomaly naman, makikita natin medyo mataas na rin, moderate na rin ang nakikitaan bagamat disorganized din ang nakikitaan natin. At nagkakaroon na rin ng probabilistic o cyclonic dito sa area na to na kung saan ay merong mataas na 25% tropical cyclone formation probability. So, masyado pang maselan yung forecast nito pero titingnan natin hanggang sa may makitaan na tayo na positibo sa kanyang, lalo na sa pinaka-convergence niya. Yan, kasi dito yung convergence niya medyo favorable na rin kasi ang nakikitaan. Hindi nga lang masyado klaro pa yung vorticities. Wala naman sa ating global spectral model, makikita natin dito, wala masyado tayong nakikitaan sa may bandang Northern Mariana Islands. So, maselan pa at hindi pa natin masabi kung ito ay magpo-form dahil humahalo pa siya sa pinaka trough o yung pinakahatak sa hangin mula dito sa may bandang habagat. Ayan, nagkakaroon siya ng bagyang Coriolis and then tumitigil din kagad. So napaka maselan pa at hindi pa natin makonclude sa ngayon kung ito ay magiging invest. Sa mean sea level pressure naman, makikitaan natin dito, bumaba sa 1,006 hectopascals yung kanyang circulation sa may bandang Northern Mariana Islands. Ayan, no? Kaya medyo alanganin pa kung magiging invest ito, tingnan natin within 55-hour period mga puksa. So, hindi pa natin ma-assurance o wala pa tayong assurance kung ito ay tuluyang magiging invest or mananatili lamang siya as a pest trap. Mula sa tropical cyclone strike probability, dito malinaw na nakikitaan siya ng mataas sa favorable na maging isang invest or posibleng active na tropical cyclone dahil base rito, 60% yung kanyang probability of tropical cyclone activity o yung kanyang strike probability genesis. Wala namang masyadong apektado sa Pilipinas dahil napakalayo nito at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mangyari man ito within 72-hour period, malamang kikilis ito pahilagang kanluran patungo sa may bandang Southern Japan. Ayan o. Kung ito ay maging tropical cyclone mga folks ha,
Hindi pa natin sinasabi na yan ay positibo na magiging bagyo kaagad. At least malalaman pa natin yan sa loob ng 72-hour period. By 96-hour period naman, kinabukasan, July 10, hanggang July 10 po yan, ay inaasahan na ito ay kumikilos pahilagang kanluran din. So mukhang safe ang Pilipinas kung sakali, pero dito maapektuhan naman ng tropical cyclone strike probability ang hilagang bahagi ng Luzon at ilang bahagi sa may bandang Southern Luzon. Yan, medyo apektado ng 5 to 10% ang Metro Manila. So mukhang uulanin tayo within 96-hour period or hanggang July 10. Hanggang July 10 mukhang uulanin tayo. So lumalabas this week po yan. O bago mag-weekend ay mukhang uulanin tayo dito sa Luzon. Pero maliit ang tsansa, at least 5 to 10%, so maaring mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan. So medyo walang masyadong problema. At kung may mabuuman na invest sa mga ng Northern Mariana Islands, malinaw lamang na hindi naman ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakali mangyari yung forecast na ito. Kasi yung present ng forecast nito ay advance ito ng 96-hour period. So napaka long range masyado para makonclude natin na kung ito ay magiging bagong low pressure area na. So tingnan pa rin natin mga folks. At mula naman sa ating computer model, so iba't ibang mga agencies, simulation ng GFS, may makikita nga tayong may mabubuo nga po dito sa bandang Northern Mariana Islands. Ayan, hanggang July 10 po yan. So this week po, posible pa rin magkaroon tayo ng bagong invest na naman. So tingnan natin maigi ito mga folks kung ito ay magiging positibo siguro starting by July 8 po hanggang July 10 po. Yan, kung yan ay mangyayari. Nasa Northern Mariana Islands yan. Kay ECMWF naman, so far hindi masyado significant pero may nakikitaan din siya na low pressure area dito. Pero mukhang sandalian lang siya dito. Madidissolve din siya kaagad. Ayan So tingnan natin at makikita natin pa northwest din ang magiging kilos siya. So safe naman ang Pilipinas kung maging low pressure man yan o kahit maging bagyo man yan. So mapapansin niyo yung forecast natin for monthly July forecast, mapapansin niyo puro hilagang bahagi ang nagiging galaw ng mga development of tropical cyclone, di ba? So gaya ng ating sinasabi, yung tatamaan sa may bandang Visayas at Mindanao ay napakaliit at napakadalang lamang o maselan na mangyayari. So pero tingnan pa rin natin dahil may nakikitaan si ECMWF within the next 24 to 48 hour period na mukhang may mabubuo nga po sa Northern Mariana Islands. So abang-abang na lamang sa update mga folks. At kay NAPGEM naman, makikita natin dito ay mukhang meron ding anomaly pero surface trap o nagkakaroon siya ng pinaka-monsoon gyre dito. So alanganin yung forecast ni NAPGEM. At kay ICO naman ay medyo positive din na may low pressure area na namataan sa Northern Mariana Islands. So mukhang mataas ang tsansa na may mabuo nga pero napaka-disorganized ng forecast kaya hindi pa rin natin masabi kung ito ay magiging invest or magiging surface trap lamang siya. So abang-abang na lamang mga folks. Samantala sa ulat lindol, so far wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas na mga pagyayinig ngayong araw. Medyo noise lamang dahil may presensya nga po tayo ng bagyo gaya ni Bising. Diretso agad tayo sa data feed ni Feebox ay mula kaninang madaling araw. So far ay merong isang magnitude 4.0 ang na-detect dyan sa may bandang San Nicolas, Pangasinan. So magnitude 4.0 po ito na may lalim na 13 km depth. So malamang nakaramdam sila ng at least intensity 2 sa paligid ng Nueva Vizcaya, Benguet at dito sa bandang Dagupan siguro. Mga intensity 1 or intensity 2 siguro ang naramdaman nila dyan. Hopefully walang nagkaroon ng mga cracklings o anumang maliit na damages. 12:48 AM ng madaling araw po naganap ito northwest ng San Nicolas, Pangasinan. So yun po ang unang na-detect kaninang madaling araw at so far habang nag-uulat ang iyong lingkod wala namang sumunod sa kanya na magnitude 4.0 na naitatag. At least nadagdagan na naman tayo ng panibagong magnitude 4.0 ngayong araw. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung nakakailang total earthquakes na tayo. For the month of July. Yan. So, ang total earthquakes natin for the month of July, 203 earthquakes na po. 196 dito is magnitude 2.0 pataas. 7 na ang ating magnitude 4.0. And so far, wala namang nadagdagan na hihigit sa magnitude 4.0 na lindol.
Malaki pa rin ang mga cluster ng mga pagyanig dito sa may bandang Mindanao pa rin, kaya ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan. At lalo na sa may bandang Nodo Luzon pa rin, dahil meron naman nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.0 dyan na pagyanig. At meron pang mga ilang aftershocks na naganap dito sa may bandang San Nicolas. So ingat po sa mga kababayan natin sa bandang San Nicolas, Pangasinan. Maaaring magkaroon pa ng mga ilang mahihinang paghinig. So medyo listo pa rin tayo dahil namamagitan yan sa may bandang Pangasinan at bandang Benguet area. So medyo bantayan natin yan maigi. May at least 5 na ang paghihinig na naitala dyan sa paligid ng Benguet at bandang Pangasinan. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Lunes, July 7, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, July 7, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. Well, asahan lamang natin na medyo mahangin, may mapagbugso tayong hangin kabilang na sa Metro Manila at mga kalat-kat na pag-ulan ang iiral pa rin lalo na sa hapon o sa gabi. At mag-iingat pa rin sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ng presence ng trough ng bagyong si dating bagyong Bising. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating aparato sa Caloocan at sa mga tropical weather.